Nanggaling ako sa depression. Nanggaling ako sa point na parang ayoko na mag-artista. Mga taong alam ko, nakakampi ko, nawala sila lahat. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amon. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong sikat na personalidad ang ating makakakwentuhan. He is the star of Black Rider on Primetime TV on GMA. Mga kaibigan, marami tayong malalaman at aalamin sa kanya. Let's all welcome the one and only, Ruru Madrid! Yes, kumusta po kayo lahat? Kahit Tita Aster. Ibubesi na ako. Yeah. Kumusta po kayo? You are a hot set ngayon. Yes. Kumusta ka na? I know, unang-una, congratulations. Maraming salamat po. Tita Black Aster. Rider, bagong digmaan is doing so well. Thank you po. 7 months Yes. sa ere. Wow. Grabe. Oo, grabe. Hindi ko po Alam in-expect. mo, nakakatuwa kasi like, I don't have to mention other programs, pero ikaw ang tumagal ng ganyang katagal on a primetime series na katapat ang isang malakas na action drama movie in another channel, di ba? So, anong pakiramdam? Well, of course, Tita Aster, it's an honor na mabigyan po at mapagkatiwalaan ng ganitong klaseng proyekto. It's always been my dream na magkaroon ng isang action serye. Ever since bata ako, yun talaga yung pinapangarap ko na hopefully someday matupad ko yung pinapangarap ko na gumawa ng isang action na proyekto. At napagkalooban po ako ng GMA at ng GMA Public Affairs para gawin po itong Black Rider. So for me, it's not just about the competition na mga napapanood po natin sa primetime or sa kung ano man sa telebisyon. For us, na nandirito po sa ganitong klaseng mundo, ang aming layunin lamang po ay makagawa po ng mga magagandang teleserye kung saan makakapagbigay po tayo ng saya at inspirasyon para po sa mga manonood, especially po sa mga kabataan. This is not actually your first action drama movie. Yes. Nagsimula ka muna sa Lolong. Yes po. Top rating as well, 2022. Palagi ko, yun ang starting point ng talagang parang Ruru. Yes. Nasa rurok ng Pareho po yung tagumpay. milestone. Di ba? That's Ruru, true. nasa rurok ng tagumpay. Di ba? I think you will agree with me na doon ka talaga nagsimula. Yes, of course, hindi ko naman po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga proyekto na nagawa ko na po sa Before, mga yes. nakalipas. Parang naging stepping stone. I guess itong 2022 na Lolong is, I guess it's the new me. Dahil, of course, duman tayo sa pandemya, been through a lot, Tita Aster. Nanggaling ako sa depression, nanggaling ako sa point na parang ayoko na mag-artista because of what happened. I mean, bago mangyari yung Lolong, parang meron na akong 9 years sa industriya and I just feel like parang nagpa-plateau. Parang I feel like hindi, parang ito na yung hangganan ko. Oo, parang hindi nag-grow. Yes, parang hindi po nag-grow. But eventually, after nung nagpandemya and then ang dami po mga pagsubok na dumaan sa buhay ko, na iniisip ko noon parang hindi ko kakayanin o parang susuko na ako. Pero I realized nung dumating po yung Lolong na kinailangan po siya mangyari so that para ako hindi ko i-take for granted yung mga bagay na pinagkakalob sa akin. Hindi para lumaki yung ulo ko, hindi para ipagsawalang bahala ko yung mga pinagkakatiwala po sa akin ng network, kundi lalo kong pagpursigihan dahil alam ko kung ano yung hirap na pinagdaanan ko bago ko makuha to. Can you give me a little detail doon sa sinabi mong dumaan ka sa depression? Yes. Ano yon? So before po kasi gawin tong Lolong, siyempre may mga projects po akong mga ginawa. Pero I mean, marami po siyang mga naituro at naitulong po sa akin when it comes to my career at sa aking personal po na buhay. Pero siyempre, parang pakiramdam ko kasi every time na may ginagawa, parang hindi po, parang hindi ko nakukuha. Parang kulang. Parang kulang. And parang na-realize ko na parang ganito pala ang hirap. Kahit na ako, I'm not very competitive. Hindi ako competitive po sa mga nakakasama ko. Sobrang competitive ko sa sarili ko. Even to myself, parang pakiramdam ko hindi na ako nag-i-improve. Or parang pakiramdam ko parang Hanggang diyan ka lang. hanggang dito lang. Parang hindi nag-grow eh. So, bago po mangyari, ang dami kong pinagdaanan ng mga pagsubok. Umabot sa point na parang ako, kine-question ko na yung sarili kong abilidad, kine-question ko yung talento ko. Even yung mga taong malalapit sa akin, kine-question na rin nila yun. Yung mga taong alam ko, nakakampi ko, nawala sila lahat. And yung tao na talagang nagbibigay ng inspirasyon sa akin to work harder and to achieve my dreams, nawala din. So parang nandun ako sa point ng buhay ko na ako na lang mag-isa.
At doon po mas nanaig yung pananampalataya ko. Parang pakiramdam ko, yung Panginoon Diyos, siya lang talaga yung kakampi ko ng mga panahon na yun. During that time, ang dami mga nagsasabi, kasi yung lolong noon, lagi po nauudlot. Laging hindi natutuloy. Marami ako nababasa ng mga articles, marami ako napapanood sa YouTube or sa kung anumang social media platforms sa parang sinasabi nila na ang lolong daw or ako ay jinx, malas. Oh, sakit nun. So parang sabi ko, bakit naman ganun? Parang ako, grabe po kasi yung dedikasyon ko pagdating po sa trabaho. Pero I don't know, for some reason, baka may tinuturo po sa akin. And then natutunan ko pong tumayo sa sarili ko. For the longest time, sobrang dependent ako sa pamilya ko, dependent ako sa mga taong malapit sa akin. Pero ngayon, dumating yung lolong, kinaya ko po mag-isa. Umabot sa point na kinausap ko po yung buong cast, like sila Tito Bo, Miss Jean, Tita Malu, yung mga veteran actors, yung mga co-actors ko, lahat sila kinausap ko noong time na yon. And then I told them na kung hindi po mag-work tong project na to, pakiramdam ko po, last ko na po ito. Wow. That's why ibibigay ko po, ibubuhos ko po lahat ng mga kaya ko. Kahit na po magkaroon ako ng injury, kahit na mapagod ako or kung ano magkasakit ako, okay lang. Basta alam ko po na binuhos ko po dito po sa huling proyekto na gagawin ko. Yun na po yung nasa utak ko. That's why I didn't expect na ganito po yung success na makukuha po ng lolong. I remember I was in Korea noong time na yun dahil ginagawa po namin yung Running Man. And then early morning, tumatawag po sa akin yung mga GMA bosses to tell me na, Ruro, congratulations dahil sobrang taas ng ratings ng lolong. I didn't expect na sobrang laki. And noong time po kasi parang naglalaro lang kami. I'm just enjoying everything ng process ng paggawa ng lolong. So, nung nakita ko na po yung resulta, wow, ito pala yun. Kaya ko pala kailangan pagdaanan yung mga pagsubok na yun dahil yung kapalit pala nun, ito. So, sulit po lahat ng sakit, sulit lahat ng injuries, sulit lahat ng mga iyak na pinagdaanan ko, lahat ng mga pagod, lahat po yun, naging sulit po because of what happened. Meron talagang naghihintay Opo. na maganda para sa iyo. That's true. Parang kumbaga sinabi ng Diyos, ito muna kailangan mong pagdaanan. Yes. But at the end of the day, sabi nga nila, or at the end of the tunnel, there's always light. Yes. Ito na yon. Yes. Ito na yon. Sinundan ka agad ng Black Rider. 7 months na nasa ere at top rating. Anong pakiramdam? Kasi like parang after lolong, ito na, may Running Man ka pa, di ba? Yun po, syempre after po ng lolong, nagkaroon po kasi kami ng parang, I don't know, parang relationship with the bosses sa public affairs na para po siyang give and take. Na I know, yung tiwala na pinagkakalob nila sa akin, same din ang tiwala na binibigay ko po sa kanila. So parang gusto ko lang po laging suklian yung mga pinagkakaloob po nila sa akin. That's why I'm doing everything na makakaya ko. Hindi lang pagdating sa pag-arte. I mean, sometimes when it comes to pagdidirect ng mga fight scenes, pagdating sa pakikipag-usap sa mga tao sa set, or, you know, para po makatulong ako sa kung anumang bagay na pwede ko maitulong. So, nagkaroon na po kami ng ganong klaseng relationship. That's why nung in-offer po nila sa akin tong Black Rider, I mean, before this kasi ginawa ko po yung The Right One with Bianca under public affairs din as well. Parang, you know, I'm just very happy to work with them because the collaboration po ay nandoon. Yung trust, they always ask me kung ano po yung mga inputs ko, ano yung mga suggestions ko pagdating po sa mga eksena. So, you know, being an artist or an actor na nandirito po sa gantong klaseng industriya, napakasarap po sa pakiramdam na may ganong tiwala po sa inyo yung mga boss niyo. So, of course, sobrang happy ko nung pinagkaloob po sa akin tong project. The moment na pinresent po nila sa akin, sinabi ko talaga na yes. Dahil nagmomotor, I love motorcycles, I love doing fight scenes, I love everything na meron tong Black Rider. Lahat Sobrang ng pinangarap puso. mo, Yes. nagkatotoo. Nagkatotoo po Diba? dahil po dito sa show po na ito. Since this is an action drama movie, maraming action routines, action fight scenes, anong paghahanda ang ginawa mo? Before po kami mag-taping, nag-training po ako for like 8 months bago po namin Ganun gawin to. katagal? I trained for mixed martial arts. So, of course, yung main skill ko po kasi dito bilang si Black Rider ay Kali. Ang Kali po ay Filipino martial arts using knife. Yes. So, parang yun po muna yung unang inaral ko. And then, before kasi nag-Muay Thai na ako, I did boxing. Nag-jiu-jitsu na rin po ako. So, nag-training din po ako ng motorcycle. Of course, nag-California Superbike School. Motocross din po ako. So that, pagka may mga stunts na kailangan pong gawin,
pagkaalam ko sa sarili ko at confident ako na kayang-kaya ko, ako na po mismo gagawa. Hindi na po kailangan magpa-double or hindi na po kailangan pa ng, ng safety. Kasi alam ko, natiwala ako sa sarili ko na mag-execute ko to na maayos. Did you imagine yourself na tatagal na ganito katagal ang serye mo? Well, of course, Tita Aster, everyone, lahat naman po ng tao gusto ng trabaho at gusto laging manalo, hindi po ba? Pero of course, dahil po sa sitwasyon, alam ko naman po kung gaano po kalakas ang katapat po namin. Pero siguro po mas nanaig po sa akin yung this is not a competition. Ang panalo po lagi dito ay yung mga manonood. Correct. So kahit Yes, na po yes, isang tao lang o 2 tao o 10 tao lang ang nanonood po sa akin, okay lang. As long as nabibigyan ko po sila ng saya at inspirasyon. And to be honest, Tita Aster, I'm very happy and very proud sa nagawa po ng Black Rider sa akin and ng Lolong sa akin. Dahil kahit, pag may mga times na magbabasa po ako sa social media, TikTok or sa Facebook or kung saan man, lagi pong may mga bata na magsisend po sa akin ng mga videos nila, gagayahin nila yung costume ko, gagayahin nila even yung acting ko, even the way ako magsalita, even the way ako maglakad, kumilos, paano pumutok ng barel, lahat. So parang, ayun po siguro yung isang regalo sa akin na habang buhay ko. Naging icon ka bigla Yes, sa yung mga habang manonood. buhay po Yes, siyang yes, nasa yes. puso ko at hindi po yun mapapantayan ng kahit na anong halaga, kahit na anong ratings o kahit na anong bagay pa. Kasi yun lang, no, I mean, ayoko mag-sound na parang cheesy. Pero before kasi ang pangarap ko, Tita Aster, is maging artista, maging action star. Ngayon na-achieve ko na po yung pangarap ko, what's my dream? And then I realized ang pangarap ko ngayon is makapagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Especially sa mga kabataan. Dahil noon na nagsisimula ako, of course, ang daming nandyan. Ang dami kong tinitingala ng mga artista. Of course, andyan si Kuya Dong, andyan si Sir Coco, Robin Padilla, Philip Salvador. Lahat po sila. Yun yung mga tinitingala ko na sana someday marating ko rin. At ngayon na nandun na po ako sa posisyon, kung nasan po sila noon, ang sarap na ako naman po yung nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanila. So parang, for me, yun yung greatest gift na natanggap ko po dito po sa show na ito. Moving forward, ano ini-expect mo sa sarili mo? Let's say 5 years from now, asan si Ruru Madrid? 5 years from now, I'm 31 years old. So maybe by then, I don't know, baka May family ka na. May pamilya na po. Okay. Siguro may pamilya na ako by that time. Pero of course, I always want to give inspiration to young people, to everyone na nanonood. Sana nakakagawa pa rin po ako ng mga ganitong klaseng mga programa kung saan marami po tayong napapasaya, marami po tayong nabibigyan ng inspirasyon. And at the same time, hopefully, pag dumating po yung araw po na yun, makapag-direct ako, umabot sa point na ako na rin yung nagpo-produce ng mga Wow. sarili kong mga ginagawa. Siguro nandun na po kasi yung utak ko eh. I mean, marami po mga artista na mga nagsasabi na dapat lagi ka may fallback. Kaya kailangan mo mag-aral ng ibang, yung malayo dito sa ginagawa po natin. Or related? Pero ako po kasi, ang mindset ko po, I'd rather fall forward. Kahit na hindi ko man ma-achieve yung mga bagay na gusto ko, as long as binibigay ko at talagang hindi ko sinusukuan yung mga bagay na talagang pinapangarap at gusto ko marating, yun po yun. Hindi po ako magsesettle dun sa isang bagay na alam ko na hindi naman yun yung gusto ko. Na alam ko na hindi naman ito yung pinapangarap ko simula bata ko. So dito ko, kahit na napakahirap, kahit na mahirap makipagsagupaan, alam naman po natin kung gaano po karami mga mahuhusay na mga artista na maaaring maging kalaban mo pag sa mga projects, di ba? Pero it's not the competition for me eh. For me po, it's the passion, the dedication na alam kong meron ako, na pwede ko rin pong maibahagi dun sa mga manonood at sa mga nakakatrabaho. And that's the most important. Yes. Binanggit mo kasi yung word na pamilya. When do you think you're ready to settle down? Well, to be honest, Tita Aster, parang right now, ang pangarap ko naman po talaga, bago po lahat ng to. Noong time na nahawakan ko yung first paycheck ko, I told my parents, ako na po ito. Ako na magtatrabaho para sa pamilya natin. Ako na magpapaaral sa mga kapatid ko. Ako na po. So, ang sabi ko sa kanila noong time na yun, naalala ko, sabi ko, hindi ko muna kukunin yung pera ko sa inyo po muna yan. Hanggat hindi ko po natutupad yung pangarap ko sa inyo na mapagawan ko kayo ng dream house natin. So, pagka na-achieve ko po siguro yung umabot sa point na talagang, kasi sa totoo lang, because of Lolong, because of sa mga projects na mga ginawa ko,
Nakabili na po ako ng lupa para po sa Wow. pamilya ko. At I don't know, after po nun, siguro kung mapagawa ko na po yung bahay na yun, alam ko na pagka nabigay ko na po yung pinapangarap ko or pangako ko sa pamilya ko, doon naman po sa bubuuin kong pamilya. Wala po akong pangarap for myself. Yung hindi lang sa sarili ko, kundi dun sa pamilya ko na nagpalaki sa akin, sa magulang ko, sa mga kapatid ko. And then ngayon, sa bubuuin ko naman pong pamilya. So, pagka po siguro na-settle ko na tong pamilya ko, napagawa ko na po yung bahay nila, nabigyan ko na po sila ng negosyo and all that, then I guess I'm ready. Alam mo, napakaswerte mo. Ang ganda ng takbo ng career mo at ang ganda ng takbo ng puso mo ngayon. Sa palagay mo kaya, si Bianca na ang nag-iisang babae na nakatakdang iharap mo sa altar balang araw. Yes, opo. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo, pero of course, ang daming beses na nagkakasama po kami ni Bianca dati. The first project ko was Paro ang Kwento ni Marcosa with Barbie Forteza, Derek Monasterio, Miguel was there, Bianca was there. Parang hindi kami nagpapansinan. And then, parang fast forward to 2018, it was the first time na nagkaroon po kami ng talagang, Interaction. yes, interaction. Personal interaction. And then, it was also the first time na talagang sabi ko, ang ganda pala niya. Kasi parang before, ang tingin ko lagi sa kanya, yung parang kailangan ko siyang alagaan, parang kapatid. Pero nung time na yun, parang nagulat ako. Parang, wow. And the way kung paano po niya dalhin yung sarili niya, paano siya makipag-usap, sobrang matured ng utak. So parang ang nangyari po kasi noon, may someone habang nag-uusap kami, and then pinag-kiss po kaming dalawa. Oh. Parang ganun yung nangyari. Okay. Noong time po na yun, parang bigla po ako nasa pelikula o parang nasa fairy tale na biglang nagkaroon ng stars yung buong paligid ko, and then sinabi ko talaga sa kanya na, ikaw yung soulmate ko. Oh. It was the first time. From then, parang sinabi ko na alam ko na ito na yung babae makakatuluyan ko. But of course, ang dami namin mga pinagdaanan ng mga pagsubok at alam naman po na maraming mga tao yon. Pero pinatunayan ko po talaga sa kanya. At every time na may mga pagtatalo po kami or di pagkakaunawaan, lagi kong sinasabi sa kanya or sinasabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng mawala sa akin tong taon to kasi alam ko na siya yung soulmate ko. Ayoko na siyang pakawalan. Pero during the first year ng relasyon niyong dalawa, may isang malaking Pagsubok. na pinagdaanan ninyong dalawa. Yes. Parking lot Yeah. issue. Well, actually, Tita Aster, the first year was the struggle talaga eh. Yun yung talagang pinakamahirap na stage ng relationship namin. Kasi noong time na yun, of course, may mga love teams pa eh, di ba? So, Yes, bawal yes. kaming makita together. Kasi kailangan namin maging discreet, kailangan medyo Ang hirap patago nun, pa di ba? kami. Oo. Medyo mahirap. Mahirap po talaga noong time na yun. At yun nga po, noong time na medyo na-expose na kami, medyo alam na ng mga tao na may something na kami. Nagkaroon na nung pelikula at din yung parking lot incident. So dun sa parking lot incident, ang dami Sa isang mall, ha? Yeah, sa isang mall. Ang dami-daming mga balita na hindi naman po lahat ay totoo. So like for example, yung sagasa issue. Of course, hindi naman ako sasagasaan ni Bianca. Okay. Of course, wala naman po nangyayaring sagasa. Pero of course, may mga nangyari po mga insidente at may mga nakakita po ng mga tao. Pero hindi umabot sa point na may sagasa. Nagsagutan kayong dalawa. Wala naman pong sagutan na nangyari. Pero mafe-feel mo na may tension. Okay. Pero after that, so kumalat na, nakarating na sa pamilya ko even sa abroad, pamilya ni Bianca sa abroad, may maraming mga nagtatanong sa amin. Na-break po talaga kami. Kasi Oh, yes. nasira talaga yung relationship namin because of that. Pero alam ko sa sarili ko na meron din po akong pagkakamali at kailangan ko pong patunayan sa kanya na willing akong baguhin at willing akong patunayan na ako talaga yung nararapat para sa kanya. So, noong time na yon, after nung nangyari po yung insidenteng yun, matagal po kaming hindi masyado nag-uusap. Matagal po na nangyari na ako yung nagbibigay at wala ako natatanggap. Yung para bang sinasabi mo na I love you, pero wala akong matatanggap na I love you back. Tapos, pinaparamdam mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo, pero parang hindi ka niya pinapansin. So, sobrang hirap, pero alam ko na deserve ko yun eh. Kasi alam ko po na nagkamali ako. So ngayon po na nandito na kami, na naging okay na po kami ni Bianca, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaan pang makita At itong masaktan babae siya. na masaktan siya at Yes, yes. makita siyang umiiyak.
Kasi alam ko po kung gaano kahirap din yung pinagdaanan ni Bianca ever since bata siya. She lost her parents sa murang edad niya. Maraming beses pa po siya nasaktan. Lagi po siya naiiwanan. So pinangako ko at lagi ko pong pinagpapanata at pinagpe-pray po yun na sana hindi na po mawala sa akin itong babae ito. At sana wag po kung, of course, lagi kong wag matukso, wag kung ano man mga bagay. Kasi ayoko na siyang masaktan. Umiyak ka ba na maghiwalay kayo for a while? Yes, opo. Many times. There's this incident actually, hindi lang naman po isang beses kaming nag-break ni Bianca eh. Time na ginagawa ko po yung lolong, medyo yun po yung time na sinasabi ko sa inyo na I was too dependent. Even kay Bianca, sobrang naging dependent ako. Bianca was she's strong, independent woman. Sanay siyang tumayo sa sarili niya. So parang si Bianca, tinuro niya sa akin na kailangan mong tumayo sa sarili mo. And then ako lagi sinasabi sa kanya, no, kaya natin mag-grow together. No, kailangan mag-grow bilang ikaw. So hanggang sa nag-break po kami. So yun yung parang time na pakiramdam ko, mag-isa ako. And then pinatunayan ko talaga, not just for myself, but also kay Bianca, na willing akong mag-grow. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa relationship natin. Sinabi mo, ilang beses kayo nag-break. Gaano ito katagal? The first time, gaano katagal? The first time po kasi, so yun po yung because of the incident. Parang, saglit lang. Parang, kasi hindi ko po masabi kung break kasi nag-uusap pa rin kami. Pero yun nga po yung time na hindi po niya pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. So, almost 1 year. Wow, matagal yun ha? 1 year. Pero lagi pa rin po kami magkausap. Okay. Lagi pa rin kami, everyday kami Yes. magkausap. Pero parang pakiramdam ko, cold siya sa akin for a year. And then yung nangyari po itong lolong, 8 months. Matagal din. 8 months. Oh, Pero almost doon 1 po sa year. 8 months na yun, talagang nag-grow po ako bilang sarili. Marami po ako mga ginawa mag-isa, marami po akong inaral mag-isa. Pero alam ko na ang goal ko talaga is maging better, not just for myself but also sa relationship namin ni Bianca. Anong nakita mo kay Bianca? Para sabihin na she's the one. Of course, wala nang pong perfecto, di ba? Pero she's close to perfect. Marami kami mga pag-aaway, marami pong mga pagkakataon na talagang naiinis din ako sa kanya, napipikon ako sa kanya, and siya, for sure. Kumbaga, lagi nga namin sinasabi, sobrang mahal nga namin isa't isa, pero alam namin na kami rin yung magkaaway talaga, kami yung mortal enemies talaga. It's the dynamics na meron po kami. Bianca's very, she's introvert, I'm extrovert. So, Opposite. kung ano yung kinadaldal ko, yun yung kinatahimik niya. So, para kaming nagmi-meet halfway. At marami po mga tao na nagsasabi sa akin, Ru, thank you kasi si Bianca lagi na bumabati. And yung mga tao naman kay Bianca, grabe si Ruru, laki na ng pinagbago. So parang it's the tulungan na meron po kaming dalawa. It's the relationship na meron po kaming dalawa. Of course, alam naman natin kung gaano siya kaganda, alam naman natin Kung siya gaano katalino. kakagwapo. She's very talented, di ba? Pero hindi lang naman po yun yung bumubuo sa isang relationship eh. It's the choice na meron po kayo na kailangan yung piliin ang isa't isa. At yun po yung malinaw sa aming dalawa. Kaya I know na she's the one. I know na she's my soulmate. Anong mensahe mo sa kanya? Dito. Mahal, first of all, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo for me. Alam naman na maraming tao kung gaano mo ako napabago para maging better na tao. Pero hindi lang naman yun yung gusto kong ipagpasalamat. Gusto kong ipagpasalamat lahat ng mga pagmamahal, lahat ng mga pagsasakripisyo, lahat ng pagtitiis sa kakulitan ko, sa kapilyuhan ko, lahat ng yun, ginawa mo yun dahil alam mong mahal mo ko. At nais ko lang rin sabihin sa'yo na kahit na anong mangyari, kahit na lahat pa ng tao ay maging against sa ating dalawa, kahit na hilahin pa nila tayo pababa or kung sino man, ikaw pa rin yung pipiliin ko habang buhay. At kahit nasabihin natin na bigyan pa ako ulit ng isa pang pagkakataon para piliin ko sino yung taong gusto kong makasama habang buhay, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Bago kita pasalamatan, bago tayo magpaalam, kwentuhan mo naman kami how you started in the business. You were only 12 years old Yeah. or 14? 12, di ba? I was only 12. 12, 14 po. 14. 2012. 2012. Paano ka napunta sa industriyang to? It all started po sa Protege. Of course, ang dami ko na po mga auditions before, like commercials, mga teleserye. Lagi po ako nare-reject. Many times. Siguro more than 100 times. Wow. Puro reject yun. Totoo? Tapos yung time na yun, wala kaming sasakyan. So, nanghihiram pa po kami ng motor sa tita ko. And then yun yung ginagamit namin.
And then, na-meet ko si Direk Mario J. de los Reyes, sumalangit po nawa, ang aking late manager, sa isang birthday party. So, doon po sa birthday party na yun, bigla niya akong tinawag. Sabi niya, halika nga dito. Sabi ko, ay, yes po, hello po. Gusto mo maging artista? Sabi ko, yes po, Direk. Anong pangalan mo? Ezekiel Madrid. Ha? Hindi ko gusto yung pangalan mo. Anong palayaw mo? Ruru po. Ayun! Ruru Madrid. Ayun, tapos ginaganon niya ako, tinitignan niya ako kunyari sa... Parang Sa ganun siya lens, eh. oo, Yeah, sa kunyari, lens niya eh. oo. So sabi niya, sige bukas, pumunta ka sa office, ipapasok ka sa PETA, pag-auditionin na kita. So yun, nag-PETA ako and then eventually may pumasok po na audition for Protégé. So nag-audition ako sa Protégé. Sinabi sa akin ni Direk Mario, hindi ko po makakalimutan. Sabi niya sa akin, Ru, sa totoo lang, kahit naman saang project pwede kitang ipasok eh. Kaya ko namang ipasok ka sa mga projects ko. Pero gusto ko na kaya ka nila kukunin dahil sa talento mo. Correct. So kailangan mo magpursige, kailangan mong galingan lagi, kailangan mo mag-focus sa kung ano yung pinapangarap mo. So tumatak po siya kahit na bata po ako. Kasi alam ko na gusto ko matulungan yung pamilya ko eh. So yun, pumasok ako sa Protégé. Hindi man po ako yung pinalad na manalo po sa Protégé, pero alam ko sa sarili ko na napakaswerte ko po. Kasi kahit na hindi po ako nanalo, after Protégé, bigla pong may panibagong project agad. Pinasok po agad ako sa, yun po, yung Paroa. Nagkaroon po agad ako ng pelikula with Miss Marian Rivera and Kuya Chard Gutierrez. So parang tuwan-tuwa po ako kasi nga, and noong time na hindi siya malinaw sa akin eh, kung sino man manalo, kahit natalo ako, hindi siya masakit. Parang akala ko po noon, laro lang to lahat eh. Kasi sinubukan mo. Kasi sinubukan ko lang at ito yung pangarap ko talaga. So, doon na po nagsimula yun. Akala ko sa Protégé lang yung competition, pero hindi. Mas malaki pala yung competition dito outside. Pero ang naging mentality ko talaga, ever since Protégé, I don't need to compete with anybody Anyone. else, with anyone. I'd rather compete with myself so that every day, lagi po ako may napapakitang bago. Every day, nag-i-improve ako. Did you ever imagine yourself na maging matinee idol ka? Actually, na-imagine ko yung sarili ko na magiging action star. Yan. Oh. Yun po talaga yung alam ko sa sarili ko, darating ang araw. Yung mga ginagawa dati ni Senator Robin, darating yung araw. Ako naman gagawa niyan. Mga idol mo? Yes, sobrang Sino idol mga ko. idol mo aside from Robin? Of course, Senator Robin, Tatay Ipe, FPJ. Ngayon, sa generation po ngayon, of course, Kuya Dong. Nung pumasok po ako sa industriya, siya po yung host sa Protégé. Grabe. Recently lang, nagkita kami ni Kuya Dong para po dun sa aktor. And then, hindi ko talaga napigilan yung sarili ko. Sabi ko, Kuya Dong, thank you. Sabi niya, bakit? Thank you kasi binibigyan mo ako ng inspirasyon lagi. Sabi niya, bakit? Sabi ko, nung pinanood ko yung Rewind, doon ko nakita na ito yung dapat idolohin. Kasi nakita ko po na kahit na of course Dingdong Dantes na siya eh. Yung para bang wala na siyang papatunayan pa kasi Dingdong Dantes na siya. Pero nung pinanood ko yung Rewind, grabe, sobrang husay. Napakagaling umarte at kitang-kita mo sa kanya, malinaw sa kanya yung ginagawa niya. Yung passion at dedikasyon po niya, hindi lang naman sa pag-arte eh. He's also the producer of that movie. Yes, At kita naman po oo, natin oo, kung yes, gaano oo. po naging successful. I remember I was talking with a executive na naging producer din po nitong pelikula and he told me na parang nagkakaroon sila ng pag-aaway ni Kuya Dong ng discussion kung ano ba yung dapat ilagay, ano ba yung dapat. So ganun po yung level of pagiging hands-on niya sa lahat ng projects na ginagawa niya. He's always the leader na talagang, alam mo yun, yung pagka nandiyan si Kuya Dong, alam mong safe ka, alam mo maganda yung project na At gagawin mo. alam niya yung gusto niyang gawin. Yes. So, yun po yung sobrang nilolook up ko. Yung para bang gumawa si Kuya Dong ng blueprint. Gumawa siya ng blueprint at ito na yung dapat yung sundan. So, sobrang grateful ako. Lagi kong sinasabi kay Kuya Dong, si Kuya Dong yung tipong, Kuya Dong, may ino-offer sa akin na project, tatanggapin ko ba to? Anong project yan? And bibigay ko sa kanya yung details. Siguro, okay naman, ganyan. Sige, kwento niya sa akin. So, siya po yung, I don't know, for some reason... Parang advisor I feel mo or mentor. Parang mentor-mentee relationship for some reason. At yun yung nagustuhan ko sa kanya na hindi po siya madamot. Hindi siya madamot na tao. At sobrang grateful ako. At yun din, someday, yung gusto ko maipasa sa mga younger generations pa ng actors. Alam mo, I'm so amazed sa mga achievements mo, sa narating mo, at alam kong malayo pa ang mararating mo. Maraming salamat po. Mensahe mo sa lahat, lalo na sa mga fans mo. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon Diyos
sa lahat-lahat. Sa kanya po nagmulaan lahat ng ito. Of course, sa aking pamilya, sa mga kaibigan ko, sa lahat ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit ako ganado laging gumising sa araw-araw. Alam ko na everyday may mga pagdadaanan ako ng mga pagsubok at mga problema. Pero alam ko na kakayanin ko ito kasi may mga taong naniniwala sa akin. Alam ko na bago ako sumuko, iisipin ko muna yung mga taong mabibigo ko at kayo yun. That's why nandito ako to work harder para tuparin lahat ng mga pinapangarap ko sa buhay. Kasi alam ko na meron mga taong nakasuporta at nakaalalay sa akin at kayo yun. Kaya muli, maraming salamat. Lahat ng mga achievements, lahat ng mga projects, lahat ng mga proyekto, mga awards na pinagkakaloob ko sa akin, inaalay ko po yun sa inyo. Kaya muli, maraming salamat at samahan niyo po ako sa pagtupad sa lahat ng mga pangarap ko. Wow. And with that, maraming salamat sa iyo, Ruru. Thank you po, tita. And of course, I wish you good luck. Patuloy na Maraming salamat tagumpay. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Everbelena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eris Beauty Care. Aficionado by Joel Cruz. Richie's Kitchen by Richie Ang. Doc Rob's Wellness Supplements. Mesa Tomas Morato. Nesta Stili Salon for my hair and makeup. Gandang Ricky Reyes. Asia Slashes. Moss View from Japan. Tokyo Grill at Tomas Morato. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Shinagawa LASIK and Aesthetics. Manila Bulletin. Sugar White by Sugar Mercado. The Red Meat by Chef John. Maraming salamat. Coloretti Clothing for my clothes. Studio Manila. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. Thank you.